Magandang araw sa inyong lahat, mga mag-aaral ko sa Values Education. So, ngayon naman, ang ating tatalakayin ay ang paghubog sa konsensya, gabay ang pananampalataya ng pamilya. Okay? So, ito po ay included sa ating second periodical exam. Okay. Now, sa bawat kilos mo, anong uri ng tao ang binubuo mo sa iyong sarili? Nakatitiyak ka ba na mabuti ang bawat pasya at kilos mo? Okay. Halimbawa, kapag ikaw ay kagising lamang, magdidesisyon ka kung ano nga ba ang gagawin mo sa araw na ito. At kung ang gagawin mo sa araw na iyan, yan ba ay para sa mabuti or para sa masama? Okay? Sige. So, gawin mong gabay ang iyong konsensya. Hindi kaya makinig ka sa iyong konsensya. Kailan nga ba natin gagamitin ang ating konsensya or kailan nga ba tayo makikinig sa ating konsensya? At paano nga ba nalalaman ng konsensya na tama o mabuti ang isang kilos or mali or masama ito sa iba pero para sa iyo ay tama. Okay? So, may mga circumstances tayo na naranasan or mga problems na naranasan, maliit man or malaki, na minsan tinatanong natin ang ating sarili at may gumagabag sa ating kalooban. Minsan dito sa kabila, ng may magsasabing, gagawin mo yan, gawin mo ito para ano, ganyan. At sa kabila naman, huwag mong gawin yan kasi hindi yan pwede. Like that and so on. Okay? So, ito ay mararanasan natin kapag tayo ay pumapasya or magdidesisyon ng mga bagay, especially if ang bagay na iyan ay um, may kaugnayan sa not just sa iyong sarili, but para sa iyong pamilya or para sa lahat. Okay? So, hindi ako matatahimik. Inuusig ako ng aking konsensya. Madalas, ang linyang ito ay makikita natin sa mga teleserye, no? Or mga programa na kung saan pag ang isang tao ay nagdidesisyon, may angel sa kabila at may devil sa kabila. So, ibig sabihin, tinatanong niya ang kanyang sarili kung ano kaya ang mas nararapat niyang gawin. Ngunit kung gagawin niya ito dahil gusto niya, maaring makapagdulot ito ng masama sa iba, pero para sa iyo ay tama. Or vice versa. Marahil masasaktan ka, pero ang iba ay naging masaya. So ano nga ba ang salitang konsensya? Saan nga ba ito nagmula? Okay? So, ang konsensya ay nagsimula sa salitang Latin na cum sentia. Again, tayong lahat, cum sensia. O ang ibig sabihin nito ay with knowledge or mayroong kaalaman. Okay? Ang tao ay biniyayaan ng kakayahan na kumilala ng mabuti at masama. So, babalik tayo sa ating first periodical na aralin, no? Kung saan tayo ay may ah, kabutihang loob. Innate na sa atin. Okay? Ngunit, kailangan din natin itong gamitin ng nararapat. Kung ito ba ay para sa mabuti or sa masama. At pag-aaralan, unawain at hatulan ang sariling kilos. So tayong tao, tayo ay may kakayahan na aralin, unawain, or hatulan kung ang ginagawa natin ay masama or hindi. Okay? At nagpapasya at nagsisilbing gabay. Okay?
sa mga desisyon na ating gagawin. So may uri ang konsensya. Unang uri ay tamang konsensya or ah, ito ay paghuhusga sa kilos na ayon sa batas moral. Okay? So ito ay paggawa ng ayon at nararapat na gagawin. At ang opposite naman ito ay maling konsensya. Ito ay paghuhusga sa kilos na mali dahil lang pinagbatayang prinsipyo ay mali. Gusto ko ito. Kahit labag sa batas, gagawin mo dahil yan ay gusto mo. Okay? So, halimbawa, inutusan kang bumili ng tinapay isang araw. Napansin mong sobra ng 2 piso ang sukling binigay sa iyo ng tendera. So, ano ang iyong gagawin? Kukunin mo ba yung sobra dahil gusto mong may pera ka? Or isusoli mo dahil honest ka na tao? Okay? So, minsan, ititest ng ating sarili kung ano talaga tayo as a person, especially kapag konsensya na ang pinag-uusapan. Okay? So, ang kahulugan ng konsensya, ito ay munting tinig sa loob ng tao na nagbibigay ng payo sa tao at nag-uutos sa kanya sa gitna ng isang moral na pagpapasya kung paano kumilos sa isang konkretong sitwasyon. Kung sa Ingles, ito ay tinatawag in a English lesson na kapag tayo ay may conflict sa ating sarili, ito ay tinatawag na interpersonal. Interpersonal na conflict kung saan yung sarili mo ang iyong kaaway. At ito ay panahon na kung saan tayo ay magpapasya. Ang konsensya ay parang isang anghel, bumubulong sa ating tenga kapag tayo ay hindi gumagawa ng mabuti. O ito ba ay tinig ng Diyos na kumakausap sa atin sa tuwing magpapasya tayo? Minsan, pag may scenario or may situation na wala tayong mga gagawa, kundi tumunganga lang, no? At maging blanco ang ating um, kaisipan. Ngunit sa isang iglap, parang may bumulong sa'yo. Parang may mag-guide sa'yo na ito ang gawin mo. Like that. Naranasan nyo rin ba yan? Alam ko, minsan nararanasan natin yan. So, yun pala ay ang ating konsensya. Minsan, may bumubulong sa atin. Okay? Ang konsensya ang pinakamalapit na pamantayan ng moralidad na gumagamay sa ating pamumuhay tungo sa kabutihan. Nagpapahayag ng isang obligasyon na gawin ang mabuti at naghahayag ng otoridad na nagmumula sa isang mataas na its kapangyarihan. Okay? So, like for example, yung makikita natin sa mga teleserye no na kapag ang isang miyembro ng pamilya ay nasa hospital, 50-50 na siya at kailangan ng magdesisyon, ang doktor ay nagsasabi na kailangan nyo na pong magdesisyon kapag tatanggalin po ang life support niya dahil wala na talaga siyang malay, hindi na talaga siya nag-response or i-continue lang po natin yung life support niya, ngunit wala pa rin tayong kasiguraduhan kung maging okay ang pasyente. So, 'di ba, ang ginagawa nila ay magpapasya sila. Kung tatanggalin ang life support, makokonsensya sila dahil mamamatay yung tao na yun dahil sila ang nagdidesisyon. Okay? So, minsan, ang konsensya, yun yung nagtutulak sa atin kung ano nga ba ang dapat nating gawin. At kung at maging connected din ito, hindi siya directly na
kapag ginawa mo yan, then yan na agad. But minsan, pag nagawa mo na yan, and then after that, parang may, ah, minsan, bakit ko ba ginawa yun? Bakit ko ba na-decision yun? Like that, no? You will ask, why did you do that? Okay? So, ito yung example. Naiwan ka mag-isa sa inyong silid-aralan. May nakita kang pitaka sa ibabaw ng mesa. Nang tingnan mo, naglalaman ito ng 2,000 piso. Naroon din ang ID ng may-ari na isa mong kaklase. May sakit ang tatay mo at kinapos ka or kinapos kayo sa perang pambili ng kanyang gamot. Okay? So ano ang gagawin mo? So I will give you 10 minutes to do this. Sulat ang inyong sagot sa kwaderno at i-check ko po ito sa pagbabalik nyo dito sa ating paaralan. Okay? Sundin lamang ang larawan na ito. Sundin kung paano nyo sagutan. So, kung hayaan mo lang ito sa mesa, total hindi naman ito sa'yo, tama ba or mali, i-check lang. At lagyan po ng paliwanag. I-copy-paste lang po ang lahat ng to sa inyong notebook at pakisagutan afterwards. Again, i-copy po lahat at pakisagutan after. Okay? I'll give you 10 minutes to do that. Pakisagutan po ang lahat. Numero uno po ang hahayaan. Pangalawa po ang ibibigay ko ito sa kaklase ko na maaari nito, tama or mali. Pangatlo po ang kukunin ko ito para may pambili kami ng gamot para sa tatay ko. At pang-apat naman ang ituturo ko ito sa kasama ko para siya ang sasabihin kong kumuha. At pakilagyan po ng paliwanag kung bakit yan ang naging sagot ninyo. 10 minutes lamang po. Okay, tapos na po ang 10 minutes. Pwede nyo po itong screenshot or pwede din po kayong mag-secure po ng picture para po ito ay magiging takdang aralin nyo rin at pwede nyo i-continue pagkatapos ng ating discussion ngayon or aralin. Talakayin. Okay, now, pagtuklas ng dating kalaman. Matapos ang gawain, sagutan mo ang mga sumusunod. Alin sa apat na sitwasyon ang sinagutan mo ng tama? At bakit mo nasabing ito ay tama? So ito po ay magiging guide question rin. At paano mo nalaman ang tama o mali sa sitwasyong ito? Pakisagutan din po. Pwede din po kayo mag-screenshot or mag-secure ng copy para po sa guide question na ito. Okay, now. May pangatlo pa, ano ang nakatulong sa iyo sa paggawa ng desisyong ito? At pang-apat, ano ang pinagbatayan mo
para sabihin kung tama o mali ang isang kilos. Paki-screenshot po para may copy din po kayo. Do not worry po dahil nandito din ito sa Quipper. Okay, ngayon naman may dalawang elemento ang konsensya ayon kay Felicidad Lipio. Una ay ang pagninilay. Ano nga ba ang pagninilay? Ito ay mas mauunawaan mo kung ano ang tama o mali, mabuti or masama. Kaya magninilay ka muna or you will do reflection. Okay? Pangalawa naman ay ang paghahatol or judgment. Ito ay isang gawain na tama o mali or mabuti at masama. Okay? Again, una magninilay ka, pangalawa ay maghahatol. At ang ikalawang elemento naman ay pakiramdam. Ito ay ang obligasyon na gawin ang mabuti. So, dapat po, kapag hinuhubog ang inyong konsensya, marahil maggagawa niyo unang mag-reflect at pagkatapos ay mag-judge at pangatlo ay pakiramdaman or i-feel. Okay? Kaya minsan, oh, my heart melts after doing that thing dahil kayo ay nakaramdam. Okay? Ang konsensya ay isang natatanging kilos, pangkaisipan, isang panghuhusga ng ating sariling katuwiran. Okay? Na minsan sa tingin natin ay tama, gagawin natin, or minsan kahit mali, pero kapag ito ay nakabubuti sa lahat, kaya gagawin natin. May dalawang bahagi din ang konsensya. Hindi lang may dalawang elemento, may dalawang bahagi rin. Ayon pa rin kay Lipio. Una ay paghatol moral. Okay? Sa kabutihan o kasamaan ng isang kilos. Okay? So, hahatulan kung ito ay mabuti man or masama. So, kailangan hatulan. Like for example, ah yung mga nakulong dahil example, yung tatay na kumuha ng mangga at nakulong, no? Marahil yung tatay na yun ay gutom, kaya kumuha ng mangga. Pero anong ginawa? Kinulong. Okay? So, dahil yun ang naging hatol ng mga pulisya. Pangalawa naman, obligasyong moral, gawin ang mabuti at iwasan ang masama. Okay? So, minsan, ah or sa katulad, balikan natin yung si tatay, wala na siyang magawa kasi alam niya, kasalanan niya na magnakaw siya ng mangga, kaya ginawa niya na lang niya yon dahil, I mean, ina-accept na lang niya na nakulong siya dahil nagnakaw naman siya ng mangga. Pero para sa atin, it's okay dahil nagugutom siya like that. Pero, dahil may obligasyong moral, kaya mas ginawa niya yon para, ah, dahil nalaman din niya na masama din ang ginawa niya na magnakaw ng mangga. Okay, that is just an example. Okay. Ayon kay Santo Tomas de Aquino or Saint Thomas, no? Aquinas, maaaring magkamali ang paghuhusga ng konsensya kung tama o mali ang isang kilos. Ngunit hindi lahat ng maling gamit ng konsensya ay maituturing na masama. Kagaya ng paulit-ulit na sinasabi ko na minsan para sa atin masama yan, pero ito ay nakabubuti sa lahat, kaya gagawin natin or pagpapasya natin ng maigi kung ito ay nakabubuti sa lahat. You will learn to accept. Okay? So, yan po. Ito ay dahil sa kamangmangan at kawalan ng kaalaman sa isang bagay. Okay? So, ang dalawang uri ng kamangmangan, una ay kamangmangang madaraig or vincible ignorance. Ang kamangmangan ay madaraig kung magagawa ng isang tao na magkaroon ng kaalaman sa pamamagitan ng pag-aaral. Okay? So, kaya nga, no? Kung bumalik tayo sa pre-colonial period, ang mga tao during that time ay walang edukasyon, mga mangmang, hindi marunong bumasa, hindi marunong sumulat. At look at this generation that we have right now, no? Isang click lang ng phone, marunong na agad, no? So, dahil mas may edge tayo dahil sa ating
ah, ang ating ignorance ay hindi masyadong ah, katulad sa kanila. Okay? Dahil mas may alam tayo ngayon, no? Mas marami tayong kaalaman na nakukuha kesa sa kanila noon. Kung ang kamangmangan ay madaraig at hindi nagsikap na malampasan, hindi nababawasan ang kanyang pananagutan. Okay? So halimbawa, so during the pre-colonial time, marami ang naging slaves, no? At natanggap lang nila kahit papatayin sila kapalit ng masama ang ginawa nila dahil wala silang magagawa dahil nga mangmang sila. Okay? But unlike now na kahit tayo pang masama, tayo ang na, tayo ang mas kanang gusto natin na tayo ang dapat na pakikinggan, no? Especially na may social media na, okay? So yan po. At may kamangmangan na di madaraig or invincible ignorance. Ang kamangmangan ay di madaraig kung walang pamamaraan na magagawa ang isang tao upang ito ay malampasan. So ito po, yung gusto lang niya na ganyan lang, go with the flow. Okay? So yan ay kamangmangan na di mararaig. Kung ang kamangmangan ay hindi madaraig, binabawasan nito ang pananagutan ng isang tao sa kanyang maling pasya or kilos. So, it's conscience versus consciousness. Okay? May obligasyon tayong alamin kung ano ang tama at mabuti. Nawawala ang dangal ng konsensya kapag ipinagwawalang bahala ng tao ang katotohanan at kabutihan. Yan po. Minsan po, malilimutan po natin kung yan po ba ay mabuti or masama. Okay? Dahil ang gusto lang natin ay magawa natin yan. So, may apat na yugto po ang konsensya. Una ay alamin at naisin ang mabuti. So, ang tao ay nilikha na may likas na pagnanais sa mabuti at totoo. At pangalawa naman, dito pumapasok ang kahalagahan ng likas na batas moral bilang batayan sa pagkakaroon ng mabuting konsensya. At ang ikalawang yugto, ang pagkilatis sa partikular na kabutihan ng isang sitwasyon. Okay? Ito ay ang pangangalap ng impormasyon, no? Pagsango na sinusundan ng pagdinilay at naghahatid sa paghatol ng konsensya. At pangatlo naman na yugto ay paghatol para sa mabuting pasya at kilos. Or we might say it na tinitimbang po natin kung mabuti at masama ba ito. At pang-apat naman ay pagsusuri ng sarili or pagdinilay. Pinagninilayan natin ang ating paghatol upang matuto mula sa ating karanasan. No? Hindi ako nag-aral ngayong exam. Last exam? So, you have nagnilay ka na ano kaya ang gagawin ko para mas ma-proud pa ang aking pamilya sa akin, like that. Okay? So, sinusuri mo ang iyong sarili. Saan ka nagkamali dahil nga yung parents mo ay galit na sa'yo dahil mababa ang grades mo. Okay? That. So, ang apat na yugto ng konsensya, we have there um, pagsusuri ng sarili or pagninilay, self-reflection, paghatol para sa mabuting pasya at kilos or judge if it's for the good uh, way or good decision and good actions as well. At pagkilati sa particular na kabutihan sa isang sitwasyon, of course. At every situation, no, masasabi nating uh, successful na natin nalampasan yan kapag nakapagdesisyon tayo ng tama. At alamin at naisin always ng ang kabutihan or being mabuti. So again, ano nga ba ang konsensya? Ito ay ang munting tinig sa loob ng tao na nagbibigay ng payo at naguutos sa kanya sa gitna ng isang moral na pagpapasya kung paano kumilos sa isang konkretong sitwasyon. At pangalawang, ah, again, balikan natin po ang dalawang uri ng konsensya. Meron tayong tamang konsensya, hinusgahan nito ang tamang
tama bilang tama at ang mali naman ay hinusgahan ang mali bilang mali. At may dalawang elemento tayo na konsensya ayon kay Felicidad Lipio na ang una ay magninilay upang maunawaan kung ano ang tama o mali at mabuti o masama. At ang ikalawa naman ay ang pakiramdam ng obligasyon na gawin ang mabuti. At may dalawang bahagi rin tayo ng konsensya. Yun ay ang paghatol moral or ang kabutihan o kasamaan ng isang kilos at ang obligasyong moral na gawin ang mabuti at iwasan ang masama. At ang dalawang uri naman po ng kamangmangan, we have kamangmangang mandaraig or vincible ignorance, kung saan it highlights the pagkakaroon ng kaalaman sa pamamagitan ng pag-aaral. At ang pangalawa naman po na kamangmangan or invisible ignorance or kamangmangan na di madaraig, ito ay walang pamamaraan na magagawa ang isang tao upang ito ay malampasan. Like, wala siyang gagawin, wala siyang pake, yun lang. Go with the flow lang siya po. So, yan po ay kamangmangang uri. At again, ang apat na yugto ng konsensya, we have pagsusuri ng sarili or pagninilay, paghatol para sa mabuting pasya at kilos, pagkilatis sa partikular na kabutihan sa isang sitwasyon, at alamin at naisin ang mabuti. May obligasyon tayong alamin kung ano ang tama at mabuti. So, dapat natin itong tandaan as always, at nawawala ang dangal ng konsensya kapag ipinagwawalang bahala ng tao ang katotohanan at kabutihan. 'Di ba? Like when we tell lies, minsan nakukonsensya po tayo dahil yung taong sinabihan po natin ng lies, no? Or nagsinungaling tayo, ay inosente palang tao na yun, no? So minsan po tayo ay nakukonsensya. Okay, so may mga sitwasyon po tayo rito. Pakisagutan lang po ito sa inyong kwaderno. Paki-screenshot lang po para may copy din po kayo. Or paki-picture. Answer directly na lang po ito sa kwaderno pa rin po. Paki-screenshot lang or paki-picturean po. At i-copy lang po yung mga question. May sitwasyon 1, pakilagyan po, and then yung question na lang po directly. And then, may gawain 2 din po tayo. Basahin, okay? So, ito po, yung isa ay gawain 1 at ito ay gawain 2. So, paki-screenshot po at paki-picturean. At basahin po ang mga panuto. Iko-collect ko po ang mga kwaderno sa pagbabalik po ng ating klase. So, make sure po na nasagutan nyo ito. Okay, so paki-copy lang po ito, sitwasyon, and then yung question at sagutan po ng paliwanag. Iba't iba po yan. Ito ay sitwasyon 1, sitwasyon 2. Okay? So, paki-picturean po, screenshot, sa gawain 2, sitwasyon 1, gawain 2, sitwasyon 2. So, may tatlo pong sitwasyon at saka yung sinagutan po natin kanina na dapat nyo pong sagutan sa inyong kwaderno. Yan po ay takdang aralin. So, natapos na po ang ating talakayan patungkol sa konsensya. So, sana po ay tatandaan natin na ang konsensya ay parang salamin. Kapag ito ay marumi, kailangan linisin para muling makita ang tama. Yan lamang po sa araw na ito at paalam. At maraming salamat sa pakikinig.